Brothers, welcome sa ating walk around review. Today's features bike mga brothers, iikutan natin ang bagong modern classic style na scooter ng Motoposh. Ito nga yung vintage 170 na isang Italian classic style na scooter. Maraming ang tumatawag dito na Vespa Tagalog dahil nga sa design ng kanyang kaha. Pero bago tayo magpatuloy sa mga nais suportahan ng ating YouTube channel, baka naman pwede kayong mag-subscribe. At kung dito naman kayo sa Facebook nanonood, mag-follow naman po kayo at i-share ang ating episode. So mga brothers, let's go sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go sa go! Alright mga brothers, eto na nga yung bagong labas na scooter ng Motoposh, ang modern classic nilang scooter, the vintage 170. Ikutan muna natin o mag-walkthrough muna tayo para makita nyo ng 360 yung bagong scooter. Alright, napaka-forma nito. May iba ibang kulay ito. Itong stock dito sa Olongapo, gloss red siya, may sky blue, may black, alam ko, tsaka white ata. Anyway, start tayo rito sa harapan, no? So ito po, pagka binili nyo, kasama na yung kanyang accessories. Itong kanyang windscreen dito na classic look at smoke brown po ang dating nito. Basa lang kasi umulan no? Tapos meron tayo rito classic style na rounded LED na headlight, no? Low beam at saka high beam. Tapos ang ating badge ng Motoposh dito, premium na premium. Then may letterings dito ng vintage, no? Ayan, 3D emblem po yan mga brother. Tapos meron siyang technology na iGet for more power and less fuel consumption, no? Nakakadagdag pagdating sa performance ng makina. Then may grills tayo rito. Ito ba design? Hindi, papasok to sa loob, papuntang makina. Baganda. Ang ating daytime running lights, ito tatlong LED yan. So ito po yung pinaka parang ilaw nyo pag daytime ang takbuhan. Turn lights natin, bulb type lang to, pero okay naman, kitang kita kahit ngayong may araw pa. And then ito isa sa mga gusto ko, yung edge guard nya rito mga brother. Isa yan sa mga nagpapaklasik sa motor na to, no? Ang fender natin dito is okay na rin. Masasabi ko nasa quality na ang dating ng fender nila, tsaka yung pintura, no? Maayos na rin. Tapos meron tayo rito parang nakaumbok na naman na chrome style. Talagang Italian style ang dating ng motor na to. Isa sa mga highlights ng motor niya is yung single sided niya na telescopic port. Ayan po mga brother, no? Correct nyo na lang ako kung mali yung pagkakatawag ko sa technical terms niya, pero ito yung mga nakikita ko sa mga suspension ng Vespa. Sabi ko nga, budget Vespa talaga ang datingan ito. Naka front disc brake tayo. Ito po hindi ABS, sensor po yan ng ating speed meter, no? 2-pot piston caliper ang ating preno rito sa una, kaya naman maganda ito mamreno. And then meron tayong tire size na 110 by 70 at 12 inches na wheel mags. Naka-alloy wheel mags po ito mga brothers, at kagandahan, naka-tubeless na rin yung ating gulong, no? Soft compound ba siya? Tama lang. I guess kung bibili kayo ng motor na to, palitan nyo po yung gulong, no? Para po mas makapit sa daan, kasi ganitong stock may kadulasan to. Ito yung kabilang side. Di ba? Gwapo. Okay mga brothers, dito sa rear portion ng motorsiklo, napaka-classy ng kanyang datingan, dahil kita nyo naman kasama na itong kanyang chrome style na bracket. Natitiklop po yan mga brother. Pakita ko sa inyo. Tanggalin natin to. Ayan ayan, may spring siya rito, so matitiklop siya. Pwede nyo itiklop. Ngayon kung meron kayong ilalagay na bag, ayan ang bagay dito, mga saddle bag, o kaya yung pinaka parang bag na bilog, no? Matatak na Louis Vuitton. Ayan, pwede rin naman top packs, pero mas maganda yung mga leather bag. Pwede kayo makapaglagay na. Ito kasi mga aftermarket to, pero ito nilagay na ng Motoposh. Tapos meron na rin tayong backrest para sa mga magiging backride natin. So komportable talaga sila, at pretty stable ang ating grab bar dito, no? Meron tayo rito retro style na taillight, pero LED na yan mga brothers. Ang ating turn lights dito is nasa mismong kahan na bulb type na, pero kita naman po yan at malakas, no? Maganda naman ang approach dito ng rear fender natin, no? At meron pa tayong reflector, ilaw na sariling plaka. Ayan, 3 reflector, left and right, at saka rito sa likod.
Ang ating suspension dito sa likod is single po, pero ang kagandahan, naka-adjustable tayo rito. Then ang preno natin is drum brake. Ang tire size naman natin is 120 by 70, no? At meron tayo ritong wheel mags din na 12 inches na naka-tubeless ang goma at naka-alloy ang ating mags dito. Ganda, parang Kalesa type ang datingan niya. Yung kabilang side, no? Ito yung mga mostly nakikita kong mufflers sa mga classic style na scooter. Ganito, datingan niya, no? Sige, mga Italian style. Then meron tayo ritong chrome finish na muffler cover o heat guard. O, di ba? Ang ganda rin, no? Single sided din ang datingan dito sa likod, oh, kaya ang linis, oh. Tapos yung vintage dito na emblem, oh. Alright, yung kanyang side profile, pag-usapan natin. Meron tayo ritong center stand at saka side stand. May side stand kill switch na rin to para sa mga limot-limot. Yung ating tapakan ng ating pilyon dito, firme na po siya. Hindi po siya yung na-engage o disengage. Ang kagandahan naman dito, hindi ka na maglalabas, no? Andyan na. Tsaka hindi naman nakaabala sa rider section naman ito, no? Ang tapakan natin dito, ito yung mga sinauna, Ayan, no, makapit to. Ayan, sinasulat ko. Okay naman, no? Ganda. And then meron din dito kung sakali maglagay kayo ng mga bag, o, di ba? Hindi siya basta-basta dudulas. Yun lang, wala siyang utility hook, kaya papakabitan nyo, mga brother. And then ito, may compartment tayo rito, no? Mamaya buksan natin yan, pero unahin muna natin yung kanyang magandang mocha style, no? Yung magandang upholstery niya, no? Naka double stitches, classic mocha ang kanyang kulay, mga brother, no? At yeah, ang ganda quality, makapal, hindi basta pipitsugin ang nilagay rito ng Motoposh. Maganda rin yung staple nya dito. And then meron tayo ritong saktong compartment, siguro around mga 20 liters to, pero kasya ata ang half face na helmet dito. So subukan natin para makita nyo. Ito yung sinasabi ko na half face, no? So, ayan, may umbok naman dito, so kung mga open face pwede pa rin, kasya, maluwag pa. No, siguro open face pwede. So, kung full face, alanganin na kayo. Pero kung ganitong motor, mga open face ang bagay dito, yung mga classic style. Mga brad, sale ngayon sa Lazada na up to 80%, tapos may free shipping pa. Baka gusto mo mag-shopping ng motorcycle parts and gear. Link mo na yung link sa description ng video at comment section. Let's go sa go! Alright mga brothers, pag-usapan natin kung ano meron makikita dito sa handlebar nitong vintage 170 ng Motoposh, no? Ganda, premium na premium, Una sa lahat, meron tayo ritong Italian style na classic na side mirror, no? Yan po, standard po yan, wala pong huli sa LTO yan, mga brother. At madali nyo naman i-adjust at i-asinta, no? Ito pala itsura nya, no? Pagka nandito ka na nakaupo, no? Maganda rin naman at nakakaano rin sa sikat ng araw, nakakatulong din, no? At syempre yung hampas ng hangin, hindi ka masyadong bugbog, lalo na pagka windy ang ride mo, no? Dito sa gitna meron tayo ritong analog and digital meter. Yung analog natin is yung speed meter natin, no? So dalawang unit po ang meron, miles per hour at kilometers per hour. Meron tayo ritong engine check na indicator, left and right pinagsama, tsaka yung high beam. Ito yung high beam niyan, ayan, nandito. So very basic, no? At meron tayo ritong fuel meter at tsaka yung ating total kilometers. Siguro sa baba nandito yung ating wala na pala nakalagay, yung ating na lang odometer, no? Ngunit ganun pa man, ang ganda ng finish dito, chrome style tong plastic dito, mga brothers. Meron tayong busina, subukan nga natin. Tama lang yung lakas, pero I guess mag-upgrade kayo para mas malakas at marinig kayo. Left and right, di ba? Maganda engagement, tsaka meron siyang buttons dito kung gusto niyo patayin ng ganon. Ang ating low beam at saka high beam, para left side tsaka right side, At saka yung handle grip niya rito, okay, sakto sa isang large na kamay. Siguro kung mas malapad, lalagpas na kayo, no? At meron pang sport. Sana ginawa na lang nilang vintage, no? And then ang ating brake lever dito non-adjustable, pero I can tell maganda yung engagement, not bad. Sa kabila naman, meron tayong hazard switch, electronic starting, and then ang bukasan ng ating ilaw, yung ating daytime running lights, ang headlight, and then throttle, same din yung brake lever, no? Wala siyang M-bar, mga brothers, no? Going naman dito sa baba, meron tayo ritong standard ignition na susuan. And by the way, two-way po ito, no? Kung ayaw nyo sa physical key,
pwede rin kayong mag-remote. So pwede nandito, pwede nyo siya start sa remote. Ayan. And then ito naman yung ating alarm. Alright, diba? So pwede to, dalawa na to. Tapos kung gusto nyo itong buksan yung compartment, push nyo lang to. Ayan, so dito sa loob pwede kayo makapag-charge na inyong cellphone. Ayan, dito nyo ilalagay. Pero ito yung USB port. Ayan, dalawa na siya. Isang Type-C at saka yung standard na USB port. Chassis number pag sinabing bin, mga brothers, no? Ito, hindi ko so sure kung ano tong lock na to no? Siguro sa ano ito, baka sa manibela, I don't know. Sa mga owners dyan, baka makasagot kayo, no? At ito, meron tayo rito emblem ng 170. Sayang sa gilid sana to, no? Pero ganun pa man, dito nilagay ng Motoposh. Alright mga brothers, bike fitting para dito sa vintage 170 ng Motoposh. Tingnan natin yung motor kung paano sumide stand. Ayan, hindi naman alanganin, tama lang yung kanyang higa. Ayan, alug-alugin natin, safe naman. At nakapasok naman ang paa ng side stand. So hindi naman siya titiklop para ikatumba ng motorsiklo. Yun lang, wala siyang brake lock para kung sakaling papark nyo sa mga pasugsob o pasulong, hindi tumbay motor. Kaya center stand nyo na lang pagka ipapark nyo sa ganong senaryo ng kalsada. Anyway, sakay tayo para makita natin. Alright, for the reference mga brother, I'm only height ng 5'4" in height. And then meron lang po akong reach sa braso ng 20 inches. At may timbang lang po ako ng around 50 to 52 kilograms. Skinny lang po ako. So ganito po ang itsura pag nakasakay na rito kay vintage 170 ng Motoposh, no? Ang seat height na po mga brothers, ayon sa papel ng Motoposh is 790mm. May kataasan po siya, no? Siguro sa mga 5'3", 5'4" yan, mamamanage nyo po. Kung mga 5'2" kayo pababa, baka po mag-tiptoe kayo rito. Pero I guess sanayan lang yan at depende rin po sa riding skill nyo, no? Ang ating handlebar dito malapit sa atin. So kahit maiksi yung reach nyo katulad sa akin, nakakapagbigay naman siya ng comfort sa ating riding gesture. At ito po is upright ito mga brothers. And then malaki ang ating floorboard. Ayan. So kung maglalagay kayo rito ng bag, I guess lagyan nyo na lang ng ano rito, ng hook. Yung may nabibili naman siguro na naka-double adhesive para hindi lang malaglag. So para pwede kayo makapaglagay. Ayan, no? So pwede kayo mag-forward dito, ayan, pag ganyan. And then yung standard position. And then yung tapakan ng ating magiging back ride. Alright, so ground clearance niya mga brothers is standard po 140mm. Ayan, at wala silang nilagay dito kung ilan yung weight nitong motor na to. Pero sa tansay na lang natin, 100 plus ang bigat nito mga brother. 100 kilogram plus po, no? So hindi lang natin talaga mano dahil walang nakalagay dun sa manual. Pero sa bike fitting mga brothers, maganda yung setup niya. Mataas yung kanyang manibela rito kumpara sa mga ibang scooter na na-review natin. Alright mga brothers, pag-usapan natin yung kanyang makina. So ang engine nito mga brothers is traditional po na GY6 engine na patent sa Honda. Kaya naman kung papamaintenance nyo to o papagawa nyo sa mga ibang shop, madali lang po dahil may mga pyesa tayo. Marami tayong pyesa dito sa Pilipinas ng GY6 engine from Honda, no? So meron po siya mga brothers na sarado na 168.9cc, single cylinder, single overhead cam na dalawa yung kanyang valvula. Of course naka air cooled po ito dahil mababa lang yung compression ratio niya na umaabot lang po ng 9.0:1. Siyempre pa naka Bosch EFI na rin ito o fuel injected, kaya naman kahit mataas yung kanyang cc may katipiran tayo ng gasolina na may claim po ang Motoposh dito ng 35 km per liter. Again, pwede pa yan bumaba, depende po yan sa riding hobby at bigat nyo at road condition na dadaanan nyo. And then ang kanyang tank capacity is 9 liters. So napakalaki po, no? Parang sa mga barebone na motorsiklo. Nandito po yan sa ilalim ng upuan. Ayan, kung gusto nyo makita. At yung kanyang tank cap dito parang pang kotse, plastic, no? Ang advantage nito, hindi basta-basta kakalawangin o hindi talaga kinakalawang, diba? Tsaka may tali pa. Ayan, atas lagatik lang yan pag ano, diba? Pang sasakyan, diba? Premium na premium ang datingan. And then meron na lang siyang electronic starting mga brothers. Dahil FI na po ito kaya wala na siyang kickstart. Ganun naman yung mostly sa mga bagong motorsiklo, lalo na pag fuel injected. Maganda yung ating air cleaner o air filter dito. Makina sigurado pagdating sa performance, swabe lang ito at hindi ito gigil katulad sa mga ibang motorsiklo, which is okay naman kasi modern classic style na scooter.
Ngayong taon, meron itong updated price na 99,000 pesos. At kung kukunin nyo naman ito ng terms o installment, magda-down kayo ng 10,000 pesos. And for 3 years, meron po kayong babayaran na 5,194 pesos. Alam ko, ang rebate nila dyan is nasa 200 pesos. At ito mga brothers is available po sa mga Motoposh branches nationwide, especially dito sa Olongapo branch. Nandiyan po ang kanilang address at contact number kung taga dito po kayo sa Olongapo o dito sa Zambales. So mga brothers, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo ang modern classic style na scooter ng Motoposh. Ito nga yung vintage 170. At maraming salamat at umabot kayo sa hanggang dulo ng ating vlog. Ride safe and cheers! Gonna take it, cook it, shake it, bake it. Every flavor, every taste. Gonna take it, cook it, shake it, bake it. Every flavor, every taste. Gonna take it, cook it.